Salamat po, choir. Dito po tayo sa ating Bible. Sa Revelation chapter 1. Sa libro ni Revelation. Yung walang Bible, walang baril. Revelation chapter 1, verse 17 down to 19. Chapter 1 ng Revelation, verse 17 down to 19. Sabay-sabay natin kung basahin sa chapter 1 ng Revelation, verse 17 down to 19. Sa verse 17, go! And when I saw him, I fell as weak as death. And he laid his right hand upon me, saying unto me, Fear not, I am the first and the last. I am he that liveth and was dead, and behold, I am alive forevermore. Amen. And have the keys of hell and of death. Verse 19, go. Write the things which are seen, and the things which are, and the things which shall be hereafter. O God Almighty, salamat Panginoon sa iyong mga salita na aming nabasa. Salamat po sa special number at ang buwan. Salamat po Diyos sa mga minsayero sa magitan ng pag-aawit. Nawa na unawa ng mga hearers ang kanila pong inawit, Ama. Dalayan ko rin o Diyos na kumilos ka po sa mga hearers, Panginoon, na ipagkaloob mong assurance ang salvation sa mga hindi patiyak ng langit. At ang mga nakatiyak na ng langit ay, Father, na maging na sila po'y magbunga spiritually, ikaw laging makita. Maging hamon sa mga nanghihina at bendisyon po sa mga kapatiran na gumagawa sa iyong kalooban, Ama. Dalayan ko po, Diyos, na tulungan mo po ako ayaw imanot natin. I am, O Diyos, can do nothing to speak out thy word without thy presence. I need thy power, Father. Dalayan ko, Diyos, na ikubli mo ako lagi sa iyong harapan, ikaw makita. Dalayan ko ang kaaway na gapusin mo huwag kumilos sa mga heirs, ganoon din po ang mga kapatiran sa ibang bansa, sa Norway, sa Hong Kong, at ganoon din po, Ama, sa Singapore. Dalayan ko, Diyos, na bigyan mo rin sila ang kagalakan na pakinggan ng mensahe. Ganoon din po ang bawat isa. In Jesus Christ I pray. Amen. Lahat po magsiyo po. Dito po sa Revelation, binanggit ng banal na kasulatan, iyon pong, Fear not, I am the first and the last. May young people dyan sa harap. Punin natin sa harapan, kapatid, yung mga young people sa harap. Meron tayong bakanti pa rito sa harap. Kay brother dyan, nagwaras dyan. Kung kailan magsama-sama yung mga tataba, kasi huwag magsayang upuan. Yung malalaki ang, dito na tayo, saan tayo pumunta. Dito mo sa ating Bible. I am the first and the last. Okay. Tingnan nyo mga kapatid, makinig pong maigi. What become a person or thing in there? Ano ba talaga ang kinahinatnan ng tao? Shortcut ko, makinig po. Pag tayo po ay lumalakad sa larangan ng pag-ibig, spiritual po ito pag humakbang ka po ang isang hakbang. What? First na sa hakbang, hindi mo alam ay yung unang paghakbang. Bakit hindi mo alam ang bukas? Hindi mo alam mamaya. Mamayang hapon, hindi natin alam. Mamaya, ang mga alas 12, hindi natin alam. Wala man nakakaalam sa atin ang assurance na tayo pa'y buhay pa bukas. Amen. Sige. Pag itaas mo ang kamay mo, mag-ingat ka. Bakit? Ang buhay nga, sinabi ng banal na kasulatan, hindi natin alam, hindi natin sigurado kung buhay pa tayo bukas. Amen. Kasi marami pong nasa paligid natin Nandyan si kamatayan. Yung kamatayan maraming mukha. Okay? May heart attack, may bangungot, mayroon din pong sakit, accident. Maraming paraan ng kamatayan na dumanaw sa atin. Kaya, sa bawat paghakbang,
Hindi natin alam. Right? Kung ang vision mo ay maging nurse, magiging somebody in the future, you don't know the future. Boast not thyself of tomorrow, for thou knowest not. For thou knowest not. Hindi mo alam ang bukas. Kaya ang title ng mensahe, Destiny determined by mercy. Destiny determined by mercy. Kaya, ano ba talaga ang hantungan ng tao sa lupang ito? Kasi lahat po tayo nabubuhay sa lupang ito, nakaawaan lamang ng Diyos, namimihasa ang tao. Kung mas asog tayo ng itikasig, what will be happen in spite of all efforts to change or prevent it? Ano man ang mangyari, kahit marami tayong mga effort or sacrifice, yung destiny na gusto mong marating, kung ang unang hakbang mo, hindi mo alam kung buhay ka pa, buhay ka. Magpasalamat tayo sa Diyos. Lagi nakaintindi ang Diyos. Huwag kang matakot. I am the first, I am the last. Magpasalamat tayo sa Diyos. Ang pinakakatakutan ng lahat, one of our greatest fear, ang isa sa pinakakatakutan natin is the fear of unknown. Ang kinakatakutan natin, yung unknown na di natin alam. Ay, halika, saan tayo pupunta? Hindi ko alam. Ay, nakakatakot dyan. Hindi mo alam kung saan ka pupunta. Basta lumalakad lang ako, ay, hindi mo pwede yan. Magtiyakin mo na kung saan ka pupunta. Uuwi ka ba? Pupunta ka sa church? Saan ka ba? Hindi ko alam. Ay, hindi mo pwede yan. Ganun ang buhay natin. Naihambing sa isa pong halaman o ang bulaklak o dahon na maganda ngayon at malakas at magandang tingnan. Maya-maya, malalanta. Ganun ang buhay. Kaya nung binasa ko po ito, alam nyo, natamaan ako dito. Hindi mo alam ang bukas. Ang mahirap dyan, nagplano ka, hindi mo i-consider ang plano ng Diyos. Kaya, what is going to happen? What is going to happen to me? Fear of the unknown. Nakakatakot yung hindi natin alam. Wala pang pinangako sa atin na hindi natin alam. Nagpasalamat tayo sa Diyos, nangako ang Diyos sa eternal life. Assurance na oras mo mamatay ka, mamatay po tayo, nangako na ang Diyos sa eternal life. Maganda yung gano'n nangako. Ay, sa atin, sa paglalakbay natin sa lupa, kasi estranyero po tayo sa lupang ito. Hindi po tayo taga rito, dahil tayo dito sa lupang ito. We are heavenly citizens. Kaya we are strangers. Estranyero po tayo sa lupang pansamantala. Pag tayo po humahakbang, lumalakad sa panlupang nabubuhay, hindi natin alam ang bukas mamaya o mamayang hapon. Walang nakakaalam. Biyaya lamang ng Diyos na tayo may mabubuhay pa. Ayan, Revelation chapter 1 verse 19. Write the things which thou hast seen, and the things which are, and the things which shall be hereafter. God has decreed. Kaya nasaway, pinukpok na ng Diyos. It was already decreed. Sign na sigurado. Yung purposes that will not be changed or altered by human strength. Kung ano yung plano ng Diyos, ipinukpok na, hindi kailangan baguhin. Hindi ka tulad sa Senado, pag ipinukpok po, itong President of the Senate o the Speaker, pwede rin pong mabago sa magitan ng power ng Presidente. O, through sa magitan ng people's initially. To the call of the people for voting. O to represent or to present this kind of program to the people in order for the people to vote if they will agree or if they are agree or not. Remember, iisa lamang po ang gusto iparating ng Diyos sa atin. Iisa lamang. Pag lumalakad ka,
Sino ang director ng paglalakad mo? Lumalakad ka, spiritual na paglakad, sino po yung kung nagbigay sa iyo na assurance buhay ka bukas? Sino? Yan, tanong. Itanong yung sarili nyo. Bakit tayo po ay kampante na lumalakad kahit hindi ka magbasa ng Bible, kahit hindi ka pupunta sa church, kahit hindi ka manalangin, ay nakasigurado ka bukas? Sino nagturo sa iyo? Kilatisin mo sarili mo. Wala kang burden, wala kang hinanakit sa lost hope. Wala kang gana magbasa ng Biblia. Wala kang gana na makiusap yung lumikha. Ano ba yung pong nagbigay sa atin ng courage? Bakit kampante pa rin tayong mamumuhay na magtrabaho sa ating kinabukasan, sa ating pong gustong layunin na maabot sa buhay na educational attendance? Bakit matapang tayo sa mga bagay na ito? Ano ba yung nagbigay sa atin? O sino ba ang nagbigay sa atin? Yung assurance na tayo buhay bukas. The Bible says, boast not thyself of tomorrow. Hindi mo pwedeng ipagmanahin. Amo ang baling ay karik, nubigat isibibiyag ka pa. Maliwanag po. Alam mo ba ang hangganan ng buhay? Hindi natin alam. Iyon ang nakakatakot. Hindi natin alam yung mamaya. Eh? Kaya, ang title po, Destiny Determined by Mercy. Yung destiny, yung future, yung determined, identify. Ano identity of your future? At ang kaawaan ng Diyos, kaasi. Kaasi lang ni Apo, magmagna ka. Hindi pa nag-service. Kaasi na nga ina niya. Di ba, nasa Ecclesiastes, chapter 3, verse 18, I think. And also, that every man should eat and drink and enjoy the good of all his labor. It is only a gift of God. Regalo lamang ng Diyos. Ano man yung ine-efforts mo, nag-sacrifice ka, na nadalo mo yung destiny mo, ang pangarap mo maging doktor, maging engineer, at naabot mo, biyaya lamang ng Diyos yan. Kaya naman huwag kang magmalaki. Ang magitan ng karunungan ko, sa magitan ng sacrifice, sa magitan ng pero, ang magitan ng aking karunungan, ako yung sa magna cum laude, summa cum laude, katulad ka rin ibukad ni sa nagyabang sinubukan niya sa kung wala aking karunungan, hindi na tayo malaking templo, ang magitan ng aking kung malakas na ekonomiya, na tayo templo. Naging baboy na muna ngayon. Gusto ba yung ganyan mangyari sa atin, maging baboy na tayo? Huwag natin doblehin, o huwag natin sang-ayunan, o ulit-ulitin yung nakaraan na past, na experience, ito kung nasa Old Testament. Enough umamay, hindi ko ba, may isang pag-adalan ko ba? It is a part of our learning, the history of the past. For us, has the courage to change those kind of attitude, yung mga heroes, o itong mga kapatid, o itong mga naligtas ng panahon ng Old Testament, nagbigay sa ating dawa na huwag natin ulitin yun. Pero hanggang ngayon, meron pa rin ganyan mga kapatid. Kaawaan ng Diyos, identify. Kaya yung future, our destiny, huwag ka nakasigurado, buhay ka bukas. Pastor, bata pa ako. Ilang taon na? 12. Hindi yan ang basihan o assurance sa 12 years old ka, 5 months old ka, 5 years old ka. Hindi yan ang basihan na buhay ka pa bukas. Kasi ni kamatayan, papang kayo simenteryo, ang daming may maiksi, may mahaba, may malaki. Siguro ang dami na tayong ubi. Adam na tayo titsa. Adam na siya. Adam na tayo nga gobyerno. Adam na tayo presidente si Uta. Kapag natin simentary. Adam na tayo bakna. Kasi iso nga awan, di makalapit. Wala kung sino mang tao mayroon sa lupa na pigilan ng kamatayan. Kung hindi ka bumagsak sa magitan ng mga bagay na voluntaryong ang bawa, kamatayan ang pwede pagpabagsak tayo. Lahat ng makyat bawa, maliban sa Diyos. Ang Diyos ay mataas, kailanman hindi babagsak yan. Ang Diyos din nagsabi, kailanman, you cannot defeat God. God is Almighty God.
the everlasting Father, and the invincible God, the Redeemer, the Savior. Yun lang po, kailanman hindi babagsak. Hindi katulad natin na mayroon sa lupa babagsak. First point, sa Revelation 5:1. Para baybayin po natin yung Revelation 1:17 down to 18. I am the first, I am the last. Dito po sa 5 ng Roma, ng Revelation. And I saw in the right hand of him that sat on the throne a book written with ink, and on the back side sealed with 7 seals. The Lord is the keeper of our destiny. The Lord is the keeper. Amen. Nung niya po Diyos kung ang sovereign God is on the throne, everything under His control. Kung ang Diyos na Almighty, na lumikha ang langit at ang daga, ang lupa, na yun po ang ating pinupuri kung bakit nandito tayo sa church. We want to sing a song for the glory and honor of God. Kung yan po ang ating motive, that's right motive. The Lord is the keeper of our destiny. Remember, yung pong Panginoon na siya pong humahawak ang ating destiny, ating future. Lagi mo ngayon kakapsakin. Bakit pagdating sa Wednesday night, sa prayer meeting, walang makapunta? Mabigat ang paa ng mga members na pumunta sa prayer meeting. Yan ang problema. Pagdating po sa event, saan? Marami, hindi lang po sa event ng kasal, hindi po sa event ng outing, event po ng picnic. Kahit may sakit, kahit mayroon tayong karamdaman, pumunta naman tayo. Yun ba ang may hawak ng ating future? Tanong ko sa atin. Hindi porque mayroon kang pera, mayroon kang nakatagong pera na milyon. Yun ba ang nagbigay sa iyo matatag na lumakad ka ng buhay ka pabukas? Ang sabi ng Bible, boss na, habang may palangwad mo bigat. Maliwanag po ang banang nakasulat. Kaasilaan niya po Diyos. Nanay-nayunan pa yung tibiyag tayo. Hang tayo nga deserve tibiyag nga at nakada tayo. Pinagkaloob lamang ng Diyos ang buhay. Mayroon po tayo ngayon. Hindi tayo nararapat magkaroon ng buhay. Mayroon po tayo ngayon. Dahil ang buhay, pinahiram sa atin. Kahit anong oras, pwede kunin ng Diyos. Habang tayo po'y malakas, isinangguni mo ba sa Diyos yung araw-araw na yung pong paglalakad? Kinakausap mo ba ang Diyos sa araw-araw na saan ka pumupunta? Kinakausap mo ba ang Diyos sa araw-araw na, Panginoon, nadagdagan na naman ang aking buhay? Ano ba ang layunin mo sa akin, Panginoon? Hindi mo ba ako pinatay? Hindi mo ba ako kinuha? Ang buhay ko ngayon, nasa lalay sa iyo. Pero hindi ako nakagawa ng mabuti para purihin ka sa buhay na hiniram ko. Ano ba ang gusto mo sa akin? Ang daming lost souls. Mga taong pumunta sa apoy ng impyerno. Kaya nga, tayo po ay tinubos sa layunin. Ibahagi naman sa kanila. Pero anong ginagawa natin? Natutulog, kumakain. Nag-i-enjoy sa blessing na ating ginagawa. Yun ba ang plano mo sa buhay? Tanong, ano ba yung assurance na mayroon ka kung bakit mayabang ka? Buhay pa ako bukas. Ano ba yung nagbigay sa iyo o nagpudyok sa iyo na ikaw ay nakasigurado buhay pa sa sunod na Martes? Sige. But the Bible says, huwag mong siguraduhin na buhay ka pa bukas. Kasi ang may-ari ng buhay, yung po ang kukontrol ng sabi, the Lord is the keeper of our destiny. Gusto man o hindi, siya ang tagahawak ng ating kinabukasan. Para masarap yung mga ansay, siya rin po ang may hawak sa mga ansay. Para si Lucifer, siya pa rin ang may hawak. Bakit? Ang Diyos ay invincible God. Walang pwedeng tumalo sa Kanya. Ano yung nais niya? Gawin niya pwede. Tayo hindi makaintindi. Marami pong mga gusto ng Diyos sa buhay natin, hindi natin naintindihan. The sovereign God, the keeper of earth, destiny. A safe book, the book of destiny. The words
ang mga save at ang nawala. Ibig sabihin, yung mga ligtas ay nakasulat na sa libro ng buhay. Paano yung mga save? Pag nakasulat na, hindi pwedeng baguhin. Pag si Long, nakasulat doon, Long, Mr. Long, nakasulat na doon, pastor, pwede baguhin niya? Hindi pwede. Bakit? Naka-release na. Hindi, kuha ko ng gagawin. Idea. Pagdating ko sa spiritual life, kung nakasulat na sa libro ng buhay, hindi kayo naman may listado ang iyong pangalan na ikaw ay papunta na. Magpasalamat tayo sa Diyos. Nangako pa sa atin yung tinutukoy na eternal life. Lamang kung sumunod ka, yung proseso ng Bible kung paano maging anak ng Diyos. Kasi ang Bible ang nagtuturo sa atin kung paano ka maging anak ng Diyos. Kung paano ka lumakad sa gusto ng Diyos. Kung paano ka mamuhay na yung Diyos ang nalulugod sa buhay na mayroong puta. Siya rin po nagturo sa atin. Mayroon bang kulang? Tayo lagi nagkukulang pang mamatay. Kaya tayo bilang mananampalataya, ay safe book, ang humawak ng safe book ay yung pong Panginoong Diyos. The sealed book, the fact that is sealed indicate the possibility of anyone to explain the destiny of man. It is only the right one of God. It is the Lamb of God, the tribe of Judah. Amen. Umiyak po. Ito pong si Jacob. Kung wala pong magbubukas, wala pong hahawak, kasi sabi mo ng Bible, wala po ang mayroong karapatan na kukuha yung book na yun. Wala. It is only God alone. Kaya magpasalamat tayo mga kapatid. Mayroon tayong Bible. Ang Bible po ay, ang origin nasa langit. Replika lang po ang mayroon sa lupa. Na sinasabi ang dapat natin gawin. Pangalawang puntos. Sa Revelation 5. Sa Revelation 5. Buksan natin sa Revelation 5. Verse 9. Revelation chapter 5. Verse 9. And they sang a new song, saying, Thou art worthy to take the book, and to open the seals thereof. For thou wast slain and hast redeemed us to God by thy blood, out of every kindred and tongue and people and nations. Sa 12, sa verse 12, saying with a loud voice, Worthy is the Lamb that was slain to receive power and riches, and wisdom and strength and honor and glory and blessing. Makinig po, ladies and gentlemen. Number 2 point, the Lamb is the king of our destiny. Yung pong may hawak ng destiny is the Almighty God. Yung susi ng ating destiny ay ang kordero. Sino po yung kordero? Ang binanggit po ng Bible, He was slain. Amen? Slain. Okay, no? Tingnan niyo po. Worthy is the Lamb. Sino ba yung Lamb? Kordero. That was slain. Pinatay po nila ang kordero. Sino ba yung kordero ngayon na yun? Na isinugo ng God the Father, it is only the Lamb. It is Jesus Christ, the Son of God. Nagmula sa angkan ni David from Judea. Dito lamang po may karapatan. Kasi kung hindi po si Jesus Christ, ang kordero ng Diyos, ang magbukas yung libro na yun, ang ating pangangaral ngayon is in vain. Ang ating pangangaral ay walang kabuluhan. Ang ating pangangaral na mayroon pong eternal life ay wala pong kwenta. Wala na pong halaga. Dahil po ang kordero ng Diyos ay wala pong karapatan to take the book. Pero thank God. Ang kapangyarihan ng langit at ang kapangyarihan ng lupa na ibigay sa kordero. Na ang dapat ng mananampalataya ng tinubos ni Kristo, marunong naman tayo umawit. To praise the Lord. Sa bawat tahanan po natin,
Inaawit ba natin yung To God be the glory sa tahanan? Amen. Amen? O, anong inaawit mo, brother? Hindi ako tatawag, mga mamaya. Alam niyo, pag kayo maawit, alam niyo yung mga mukha niyo eh. Silong, maraming inaawit yan. Hindi ko alam kung anong inaawit silong. Si Alex, saan si Alex? Si AJ, yung mga inaawit, magtayo yung mga kabataan. Ha? Alam niyo, pag umaawit kayo sa bawat tahanan, tanggalin niyo na po yung nakaraan. Forgetting the past. Ha? And think for the future. Sino yung think of the future? Yung tagahawak ng destiny. Yung tagahawak ng future. Tagahawak ng buhay. Tagahawak ang kalusugan. Tagahawak ng ating paghakdang na tayo lagi safety. Paghawak po ang ating proteksyon. Iyon ang isipin naman natin. Kaya nga, pag tayo po'y lumakad sa araw na gusto natin, itimbre mo naman sa langit. Amen. Amen. Sino at ano ba ang ating basihan? Na i-disregard natin yung utos mo. Sige, anong basihan mo kapsa? Tingnan mo. Hiwalayan mo yung asawa mo dahil may natagpuan ka. Mas maganda kay misis. Kasi maraming magaganda kaysa sa misis natin itong mga men. Ito totoo, akuin natin o hindi. May mas maganda sa kanila. Kung ang kagandahan ang basihan. Pero kung mahal mo ang Diyos, ano man yung binigay sa iyo, yun po ang pinakamaganda. Sa physical na yung magaganda ang mayroon sa labas. Pero hindi binigay sa iyo yan. Binigyan ka ng isang misis. Mama. Amen. Amen, mga mister. Amen. Si Brendo, hindi ako nag-ibig dito. Walang ko rin. Amen, Brendo. Amen. O, siyempre. Brother Romulo, iwan ko yung Brother Romulo. Umiindian na eh. Tayo mga kapatid. Mahilig tayo magpalit. Huwag natin baguhin. Ano ang sinabi ng Bible? Huwag natin baguhin. Itong mga dalaga eh, marunong sila magbago sa mukha. Magbagoy pa ang mga mukha. Ano bang purpose nila? Ano bang basihan mo kung bakit baguhin? Parang maganda naman ako sa okay naman yung motibo nila. Eh, parang magpaligaw at ang nagligaw sa kanya yung may asawa, tapos na. Hindi, meron ganun. Sana, nung kahapon na kami pa nagkandak, nang kami po ay nang kasal sa sinama, wala rito kahit isa. Iwawan ng basi ng mga yun. Kasi yung isa, uwi na sa Norway. Pag pinatong si Sir Remy Brisha at ang Brisha Club. Alam niyo mga kapatid, ano man po ang ating mayroong reason? What is your reason? Yeah. Wala ka sa Wednesday night. Ang reason kung bakit ka sa mayroon dito sa Wednesday night, not because of him, because do. Hey. Kung bakit kayo sumusunod sa pastor, hindi dahil ako ay wala, marami po kontra pag sinabi ko ganyan. Marami po kontra dyan. Dahil po doon. Kung bakit kayo sumusunod sa akin, dahil po doon. Sino yung nandun? Nasa langit. Na yun yung ating inaawitan. Kaya, kayo po ay sumunod-sunod sa akin. Dahil ang aking iniutos naman, hindi nagmula sa akin, kundi nagmula sa banang nakasulatan. Kaya, kayo ay maging masunod. Ako naman, kung bakit ako ay nakikialam sa buhay nyo, kasi ako yung pastor nyo. Sabi ng Panginoon, I will give you a pastor according to my heart, na ayon ko sa Jeremiah. Paano kung ang pastor ay pakakang, ay lumalakad sa kaliwa? Ipag-pray nyo ang pastor, kasi ang prayer ng mga mananampalataya, yun pong very dangerous. Bakit? Ang Diyos, papaluin niya ang kanya kung lingkod. Dahil pinabayaan niya itong pupa. Mahal lang Diyos ang pupa. Tapos pinabayaan ng pastor. Papaluin ng Diyos ang pastor.
ang pastor ang mawawala sa ministry. Iyon ang kinakatakutan na ayaw mangyari sa buhay ko. Mangyari siguro yan pag ako ay matanda na. Gusto kong mawala. Okay? Pero I believe that God, meron tayong appointed time na kukunin ang ating buhay. Kailanman tayo kailanman, sino ba sa atin na nangako o nagplano, ako'y maglingkod sa Diyos. Maraming paraan ng paglilingkod. May pag-aawit, naglilingkod, mayroong buhay. Alin doon ang mayroong kang kabahagi sa gawain? Church attender ka lang ba? O nag-i-invite ka ng mga unsaved, dinala dito, tasulwin at naligtas? Marami tayong pwedeng kabahagi sa church. Ikaw ba'y nanalangin para sa church? Pinalangin ka ba sa Diyos, maraming maligtas yung nanay mo, lolo mo, tatay mo, uncle mo, tito, tita. Pinalangin ka bang ganyan, maligtas sila sa magitan ng inyong panalangin? Ang Diyos ang gagamit ng tao para tahan ito, hindi ba nakakilala kay Kristo? Mayroon ka bang kabahagi sa heart mo na mahal mo yung kung gusto ng Diyos na yung kaluluwa mapunta sa apoy ng pero kawawa naman sila. Mayroon ka bang ganyang puso? Ay kung wala, saan ka bang pamilya? Pamilya ni Satanas o pamilya ng langit? Kung sabihin mo pamilya ka ng langit, wala kang burden sa mga saved souls. Hintayin mo ang palo ng Diyos. Hindi ngayon sa anak mo. Kung hindi sa anak mo, sa apo. Dalawa lang po. Pag tama si pastor, yung sinasabi sa Bible, mali ka. Pag tama ka, mali ang Bible. Dalawa lang po. Kaya, the lamb is the day of our destiny. Kaya nga mahalaga, pag nagplano ka, maglatag ka ng plano. Hindi naman pwedeng maglatag ka ng plano kung ikaw ay engineering graduate ka. Ibibigay mo yung plano mo sa nag-aaral pa ng engineering first year. Di ba gano'n? Maghingi ka ng advice, magplano. Yung pinaka-wise, akong the-wise, ito pong Panginoon. Ilatag mo plano sa Diyos, Panginoon. Ang plano ito ay ma-disqualified mo, walang visa, wala lahat. Kung hindi mo ipa-include. Ano ang plano mo, anak? Ang plano ng Diyos, tayo po'y kumilos na ayon sa kanyang gusto. Ano yung plano ng Diyos? Ano ang plano sa ating Panginoon? Obserbahan mo paano yung kumilos ang banal na Espiritu Santo. Sa atin kasi, nagplano ka. Nasa location ka na ng target. Sa kami ni Tepri, Panginoon, dito na ako. Kalugaw pa, nandito ako. Nandiyan ka na eh. Di ba, mayroon ka naman? Plano mo, Panginoon, nandito ako. Ay, nandun ka sa target eh. You need a block. At nandun ka na. Panginoon, kalugaw, nandito na ako eh. Hindi ka naman. Before you have to be the plan, nilatag mo na sa Diyos. Amen? And God will answer our prayers. Weeping man sa verse 4. Weeping man. Because if a redeemer cannot be found, lahat po ng kanyang pangako ay wala ng kabuhan. Ang kanyang pagkabuhay na muli, wala rin kabuhan. Pero magpasalamat tayo sa Diyos. Sumagot po ay isang kordero, ay isa sa mga alagad ng Diyos. Huwag kang mag-alala. Ang magmula ng angka ni David sa bayan ng Juda. Siya ang worthy, may karapatan na hawakan po iyong pong buhok. Siya po ang may karapatan buksan. Sino yun? Yung kordero ng Diyos na pinatay po nila dahil because of their unbelief. Siya ang may karapatan dahil buhay ang kordero. Amen. Yung kordero ngayon na magbubukas. Alex Aquino, mayroon kang pangalan po dito. Sinong wala pa? Bakit wala? Nung pinuyutan na, ay meron para. Naninigarin ko pala itong tao dito. Kaya nawala. Alam mo, ako, kabado na ako. Binabasa ang pangalan mo, nandito ang pangalan. Yung mapuntang langit. Hindi. Pero kung wala, siyempre kabado ka na ngayon. Bakit wala akong pangalan? Ano bang pangalan mo? Ako si Romulo. Romulo. Pagpagi mo nga itong book life, pinagpag. Lumitaw ang Romulo. Nagsigarilyo ka Romulo ng panahon na ano
Bakit nabasa yung buko Prime? Uminom ka ng alak, kaya nabasa. Mabuti yung nakasulat dyan ay sinulat ng Banal na Espiritu Santo. Hindi nagbabago, hindi po mawawala. Kasi Holy Spirit na nagsulat. Amen. Eh kung tao nagsulat, na-erase sa eleksyon, nawala. Bakit? Dinuto ko rin, nawala na. Bakit? Hindi erase kasi noon ay lapis. Pwede yun. Sa mga foreigner, ang mga eleksyon sa ibang bansa, sinusulat ay lapis ang ginagamit. Di ba tama yun, ma? Lapis na eh. Kaya itong mga teacher, mga mistra, alam ko nila yan eh. Buburahin yung pangalan. Ano yung minutos mo? Si Juan de la Cruz. Bakit? Minuto ko si Juan de la Cruz, bakit napunta kay Pedro? Yan. Huwag ka na mag-question. Mag-question ka naman, naupo na yung tao. Di ba gano'n? Pero pasalamat tayo sa Diyos. Ang sumulat ay Banal na Espiritu Santo. Kailanman hindi pwedeng ma-erase. Kahit ano, itsura mo o ano bang magbabago man ang katawang panglupa, hindi pa rin magbabago yung nakasulat doon, ikaw iligtas dahil po sa kordero ng Diyos. Amen? Kaya, turuan natin ang sarili natin na lumakad. Yung gusto natin, bakit? Ano ba talaga yung ayaw, ang gusto natin na, bakit hindi natin sinusunod ang Diyos? Kaya ito ang panghuli. Boast not thyself. Huwag mong pagmanali. Loobin nawa ng Diyos. Makapagtapos ako sa pag-aaral. Loobin nawa ng Diyos. Ako pa'y mabubuhay pa hanggang 2020. Kung nabuhay kang 2020, puro laang ng alak, ay hindi po kulit ka ng Diyos. Kaya mangako kayo sa Diyos, Panginoon, dagdagan mo pa natin. I want to serve you. Ang panahon ko na natitira, ito po ay para sa iyo. Sa isang oras, i-google ko sa iyo. Wednesday night, dadalua. Gusto ko makipag-gather sa mga Kristiyan na nanalangin para sa atin. Nanalangin yung wala. Yung may problema. May nanalangin. Bakit di kayo mag-commit ng ganyan? Hindi kayo nakasama sa uwi, hindi sa manalangin naman. Amen? Kaya, members, wala tayong katakas-takas. Wala tayong kung pwedeng i-excuse sa Diyos. Nandun na lahat. Ang partihan, kung gusto mo sumali sa prayer warrior, mag-pray. Sumali sa soul winning, soul winning. Sumali po sa choir, sumali sa choir. Wala akong boses, pastor. Hindi boses sa pinag-usapan. Yung design ng heart mo, asak na. Amen. Ayan. Ano ba talaga sa akin? Saan ba talaga puso mo? Kaya nga, I challenge you to stay in the landmark. Kung anong sinabi ng banal na kasulatan, let's so be it. Tayo po'y manalangin, O God Almighty. Salamat o Diyos sa iyong mga paalaala mo sa amin na kami po yung Diyos maging masunurin po sa inyo na ang buhay namin po, O Diyos, hindi namin alam bukas, mamaya, o susunod na araw. Dahil ang may hawak ng aming pong buhay, ang aming hakbangin, ang aming kalusugan at lahat mayroon kami ay ang kordero. Diyos. Salamat o God na ikaw ang may kontrol ang lahat, ikaw ang may akin. Walang magagawa ang kaaway kung ikaw o Diyos ang humahawak sa amin sa magitan ng pagsunod namin na ipasakop namin ang buhay na aming hinirap. Na ikaw ang director, ikaw ang driver. Ikaw po, O Diyos, ang gagamit sa buhay po namin na inirestore mo. Noong kami po'y nasa kadiliman na sinirang ni Satan, na punong-puno ng droga, punong-puno, O Diyos, ng alak at sigarilyo. Pero ngayon na kami po yung tinubos, gusto namin magamit sa inyo, Ama. Patawarin niyo kami, Ama, sa maraming kakulangan at dagdagan mo pa ang aming pananampalataya. Sa bawat pananampalataya ay challenge you to come to the altar. Panginoon, mayroon akong personal na panalangin. Gusto kong mabago ang buhay. Why not come forward and pray? Talk to the Lord. Tayo po'y mag-group ng panalangin at humingi ng tawad sa Diyos, O Panginoon. Mayroon akong problema. Hindi pa alam ang problema, mga kapatid. May at iluhod mo na lang sa Diyos ang bawat problema natin. Sa aming mga bisita, kung kayo po'y assured ng kaligtasan mo, meron ka bang panalangin na gusto mo sa Diyos?
Itaas mo ang inyong kamay. Pastor, include me to your prayer because I want to talk to the Lord. I want that the Lord will answer my prayer. When hindi mo gawin ganyan kamay. Pastor, please include me. Young people ka, Pastor, I have a problem. Please include me to your prayer. Meron tayo mga young people, members, na nakaupo. Yes, sige. Sino pa po ang mayroon mo gusto magtaas ng kamay sa mga young people? O sa mga adult na nakaupo? Meron ba? Pastor, isama ba ako ng manalangin? Magkasala ko siya. Meron ba sa mga kapatiran sa nakaupo? Pastor, include me to your prayer. I'm not assured na kasalanan. Gusto bang sali ka sa panalangin? We want to include you to our prayer, Chad. Diyan? Do you want that we include you to our prayer? Ayaw mo? Sa ating panalangin? Kung panalangin mo tayo sa panalangin? Ayaw mo? Agyaman kami ang salamat po, O Diyos. Kami po, O Diyos, pinamumunahan ka sa aming langit. Sa buhay na humihirap lamang kami sa iyo. Abusado kami, O Diyos. Pinagplanuan namin anong mayroon sa amin. Ano man po yung mayroon sa amin na pinagkalumaman ay amin po binabiolate ko. Kami po lagi lumalabas sa kautusan mo sa amin. Salamat po, Panginoon, O Diyos. Pinangako mo kami nito, mga. Salamat sa iyo, Ama. Na nagkaroon kami, O Diyos, ng karapatan matawag kayo yung anak sa magitan ni Kristo, ang Kordero ng Diyos. Ang iyong Kordero na namatay sa bundok ng Kalbaryo para lamang bayaran ng aming nagawang kasalanan upang maabot namin ang iyong standard, Panginoon. Lord Diyos ko na maunaway. Nandito mo mga kapatiran sa altar, sila pinakadulo. Please, O God, hear the prayers of thy servant, to answer the prayers according to thy will. O Panginoon, sagutin mo, O Diyos, ang panalangin ko din. Higit sa lahat, Panginoon, na magkaroon pa kami ang another chance na maglingkod sa iyo sa magitan ng iyong kung kaawaan mo sa amin, Ama. Kapigsahan mo, dapat ipamati. Sunod-sunod na kami umang pagpababa ka ngayon isa. Pagyaman kami, Diyos. Kaya dulaunay mong magpalagi mo sa kanila. Nyaman di kakararag, nagidihan na nag-forward, nyaman ako daw dawatin ka niyo, Diyos. Nasumpatan ko nga di kararag, gagawin din pregnancy first. Pero din po sa lahat na nandito ngayon. Pagkalubong, katatagan ng panampalatayang nanghihina. At i-heal mo, gamutin ang bawat may words, may problema. Financially, sa spiritual na kalagayan. Mga bisitas po namin na mahuli po sila. Ang katapatan sa larangan ng paglingkod, na paglingkurang habang may buhay pa kami. Sa mga newly visitor na namin na Panginoon, maunawaan niyo po ang simpleng parang ng kaligtasan na si Kristo lamang para. Dalain po, Diyos. Huwag mo pabayaan mga tupa. I pray thee, O God, to bless them, to give them more fruits spiritually. I-heal mo, Diyos, si Sister Nelly Ramba. Meron pong maramdaman ng kapatid na ito, O Panginoon. Meron siyang dala. Ikaw pa rin ang aming pag-asa ang pinakamagaling na ito.
Kung loobin mo lang nawa o Diyos, ay pwede mong pagalingin siya. Na hindi tumaan sa doktor. Pero gumagamit sila ng doktor at pwede mo rin gamitin ang mga doktor. Kung kumapagaling ang kapatid na ito, bigyan mo siya, pagkakataon pa rin mo, pag-umaling physical. Higit sa lahat ng kanyang espiritu na kalagayan po sa iyo. Ganon din po kay Brother Patricio, nawag Panginoon. Hipo ay mga kanyang puso o Diyos. Na manatili sa laman ng pananampalataya, it is all by grace. Kami po lang na. Ganon din po, Panginoon, sa Brisha family, I pray, Father, ang Brisha. Encourage them to continue to serve. Thank you, Father, sa Lord. In Jesus Christ, Lord. Amen. Awitin natin, thank you, Lord. Lord, for saving my soul. Thank you, Lord, for making me whole. Thank you, Lord, for giving to me thy great salvation, so rich and free. Salamat po at magandang tanghali po sa ating lahat. So, tawagin natin ang bibigyan closing prayer ay si Brother Rendo. Rendo ng mga oras sa ating panalangin. At lahat po tayo magsitayo. Huwag kalimutan ang service ng maya, alas 3. Attend the church service at ang layman's training alas 2. Tara, kayo ako kapsa. Tinunti ko madaling kayo magatayo. O Diyos niya, mga kabalin namin, agyaman kami. Manin ako, iti kalkalpas niya, worship me. Sabi ko nga ako, dahil ito panagawit ni, bendisyon ng gandarabayan na kami. At nung makagtay kami, yung napiyagin na karagkad ka, hindi magtatay niyo. Pakawalin dito, kung parang ganun, pagkabulan gawa mo ako, yung ginagawa ni Jesus. Kristo anak mo. Amen.